Lumayas ng bahay ang bilyonarya na si Helena dahil balak siyang ipakasal ng daddy niya sa kumpare nitong byudo. Nagpanggap siyang kasambahay at nag-apply sa mayamang pamilya at natanggap naman siya. Unang araw niya sa trabaho ay pinag-initan siya ng amo niyang babae. Nabahala si Helena dahil nalaman niya ang malaking sekreto nito. Dumating sa puntong sasaksakin na siya ng babae. Mabuti na lang nasalag ng gardener na si Alfonso. Pagkatapos ng nangyari ay naging tagapagtanggol na niya ito. Lumayas na bilyonarya dahil ipapakasal sa kaibigan ng ama nitong byudo ay nakahanap ng kakampi sa lalaking gardener na nakilala nito sa bahay kung saan siya nagpanggap na kasambahay. Ano kaya ang kahihinatnan niya? Kakauwi lang ng bahay si Elena. Nagbabad siya sa opisina buong araw kasi marami siyang ginagawang paperworks. Ang sakit nga ng kanyang buong katawan dahil sa kakayuko, lalo na ng bewang niya. Itutulak na sana niya ang front door nang marinig niya na may nag-uusap sa living room at narinig niya ang kanyang pangalan. "Anong oras ba ang uwi ni Helena, pare?" Tanong ni Mr. Enriquez. Napakunot ang noo ni Helena. Ano kayang kailangan ng biyudong kumpare ng daddy niya sa kanya? "Pauwi na yon. Kakatawag ko lang sa kanya kanina." Sagot ni Alonso. Kahit kaya na niyang tumayo sa sariling mga paa, ay mas pinili niyang tumira sa bahay kasama ang daddy niya. Magmula kasi nang mawala ang ina niya, ay naging malungkutin na ito. "Sa tingin mo, papayag kaya siyang maging asawa ko?" Sambit ni Mr. Enriquez. Napatakip sa bibig niya si Helena at nanlalaki ang mga mata sa narinig. Mabuti na lang may pagkatsismosa siya. Kung hindi, ay talagang hindi na siya makakaiwas. "Oo naman, kahit strong ang personality ng anak kong yon, ay soft naman pagdating sa akin. Kaya kahit anong hilingin ko ay ibibigay niya sa akin." Sagot ni Alonso. Disappointed si Helena sa daddy. Ngayon niya nalaman na kaya pala siya nitong ipahamak. Her life, her role. Ayaw niyang panghimasukan siya kahit na magulang pa niya ito. Hindi na naghintay si Helena na may marinig pa siyang iba. Bagkus ay nagmamadali siyang pumunta sa gilid ng bahay para maghanap ng madadaanan. Magagamit na talaga niya ang iron ladder na nakadikit sa dingding. In short, binibigyan ng daadaanan ang magnanakaw kung sakaling meron man. Nagkagulatan pa sila ni Chris nang sabay nilang binuksan ang bintana ng kwarto niya. Ito sa loob at siya naman ay sa labas. Dali-dali namang pumasok si Helena bago pa may makakita sa kanila. "Mabuti na lang dito ka dumaan, ma'am," sabi ni Chris. Nakakunot ang noo ni Helena. "May bisita kasi si daddy," sagot ni Helena. Napabuntong hininga si Helena na napaupo sa kama. "Mabuti na lang, hindi ka nakipagkita doon. Aksidente ko kasing narinig ang pinag-uusapan nila. Aasawahin ka raw ni Mr. Enriquez." Nakangiwing sambit ni Chris. "Narinig ko nga rin, kaya sa bintana ako dumaan," sagot ni Helena. Nag-aalala ang ekspresyon ng mukha ni Chris na nakatingin sa kanya. "Papayag ka ba?" tanong ni Chris. "Never. Ayaw kong magpakasal sa matandang yon," sagot ni Helena. Agad kinuha ni Chris ang kanyang traveling bag. Nilagyan nito ng ilang pirasong damit para sa kanya. Pareho sila ng iniisip sa puntong ito, kaya lalayas siya at hindi na magpapakita. "Umalis ka na, ako na ang bahala rito," sabi ni Chris. Agad tumayo si Helena. "Kapag nagtanong si daddy, sabihin mo, may overseas meeting ako ha ng ilang buwan. Hindi ako magdadala ng phone, wallet, ATM card at saka sasakyan. Iiwanan ko sa iyo lahat at ikaw na ang bahalang magtago. Barya lang ang dadalihin ko para hindi ako magutom." "Sige po, ingat,"
Sambit ni Chris. Nagbihis ng simpleng damit si Helena dahil naka-office suit pa siya. Sa bintana ulit dumaan si Helena. Muntik pa siyang mahulog sa ladder dahil nadulas ang kanyang sandals. Nang tuluyan siyang makalabas ng gate, ay sumakay siya ng taxi at nagpahatid sa syudad. Dumaan muna siya sa barber shop para magpaputol ng buhok para walang masyadong makakilala sa kanya. Bandang gabi ay kumain muna siya sa simpleng kainan si Helena dahil nagugutom na siya. Kaunti lang itong dala niyang pera. Sana makahanap siya ng trabaho bago pa maubos. Nang makapagbayad si Helena ay naglakad-lakad na siya hanggang sa napadpad siya sa isang subdivision. Pinapasok naman siya ng gwardya sa main gate dahil mag-a-apply siya ng trabaho sa loob. Naghahanap daw ng kasambahay ang mayamang pamilya na nandito. Buong subdivision daw ay pagmamay-ari ng isang tao lang. Nag-doorbell si Helena at isang may edad na gwardya ang nagbukas ng gate. Magandang gabi po. Ako po si Helena. Mag-a-apply po sana ako bilang kasambahay. Ginabi na ako sa paghahanap. Baka dito na po ako pala rin. Sabi ni Helena. Ngumiti ang gwardya. Ako naman si Manong Giner. Stay out lang akong gwardya dito. Mabuti naman gising pa si Sir Clarence. Sagot ni Manang Giner. Ngumiti si Helena. Sana matanggap siya. Last throw na niya ito. Kung hindi, ay magugutom talaga siya. Pasensya na po sa abala. Hinging paumanhin ni Helena. Okay lang. Halika, pasok ka. Nasa living room si Sir Clarence. Sabi ni Manong Giner. Agad na sumunod si Helena sa may edad na lalaki. Pagpasok nila sa front door, ay nadatnan niya ang isang gwapong lalaki. Pero chubby ito at nerd. Good evening, mag-a-apply na kasambahay? Tanong ni Clarence. Ngumiti si Helena. Magandang gabi po. Opo. Sagot ni Helena. Tinitigan siya ng lalaki. Okay, you're hired. Sa second floor ang magiging kwarto. Samahan mo siya doon, Manong. Saad ni Clarence. Tumango naman ng gwardya. Salamat po. Nakangiting sabi ni Helena. Walang anuman. Sagot ni Clarence. Nang mag-umpisa ng umakyat ng hagdan, si Manong Giner ay sumunod na siya rito. Dala ang kanyang traveling bag. Nang marating nila ang kanyang magiging kwarto, ay binuksan nito ang pinto. May tagaluto rito, Helena. May gardener din. Ang gagawin mo lang talaga ay maglinis ng bahay. Sabi ni Manong Giner. Hindi alam ni Helena kung nasa ng mayordoma. Baka ang gwardya ang kasama niya. Opo. Sagot ni Helena. Makalipas ang ilang minuto, ay nahiga sa kama si Helena at bumuntong hininga. This is the first time she's away from home na hindi nakapagpaalam sa daddy niya. Nakakalungkot pero ayaw niyang makulong sa isang kasal na hindi niya gusto. Hindi na malayan ni Helena na nakatulog na siya. Kinabukasan ay maagang gumising si Helena. Iba na ang buhay niya ngayon. Hindi na siya amo. Nagkabaliktad na sila ng mundo ni Chris. Pero itinuring naman niyang kapatid ang babaeng yon, hindi kasambahay. Pagbaba ng hagdan ay napakunot ang noo ni Helena na wala siyang nakikitang babae bukod sa kanya. Nagkasalubong sila ni Manong Giner at inabutan siya nito ng malaking paper bag. Magandang umaga, Helena. Uniforme mo. Nilagyan ko na ng days bawat kulay para hindi ka malito kung ano ang susuotin mo ngayon. Sabi ni Manong Giner. Salamat po, sabi ni Helena. Agad siyang bumalik sa kwarto niya para maligo at makapagsuot ng uniforme. Pagbaba ni Helena ay nag-umpisa na siyang maglinis. Nagwalis muna siya bago niya linisin ang naglalakihang vase sa living room. Mabuti na lang, lumaki siyang sanay sa gawaing bahay, kaya nagagamit niya sa kaniyang paglalayas. Nagpang-abot ang kilay ni Helena nang muntik nang mahulog ang malaking vase
nang biglang may bumangga sa balikat niya. Paglingon niya ay nakataas ang kilay ng babae na nakatingin sa kanya. Ako ang amo mong babae, may problema ba? Sabi ni Kelly. Napahinga ng malalim si Helena. If this is normal circumstances, ay talagang hindi siya papayag banggain siya. Pero iba na ang buhay niya ngayon at hindi niya alam kung hanggang kailan siya magiging ganito. Wala po, nakayukong sagot ni Helena. Good, ayaw ka nang kinakalaban ako, lalo na kung pinapasahod ko lang. Sabi ni Kelly. Napabuntong hininga na lang si Helena na bumalik sa ginagawa niya. Pagpasok ng babae ay napakagatlabi siya dahil may narinig siyang parang nabasag. Ano bang problema mo? Pasigaw na tanong ni Clarence. Mag-aaway pa yata ang dalawa. Sino ba ang nagsabi sa'yo na mag-hire ka ng babae ha? Sambit ni Kelly. Biglang tumahimik. May nabasag na naman. Mauubos talaga ang gamit sa bahay nito kung ganito sila mag-away. Wala kang pakialam kung sa ating dalawa ay ikaw ang mahilig gumawa ng kalokohan. May inis na sambit ni Clarence. Napakagatlabi na lang si Helena. Wala kang ebidensya, mag-akusa ka lang hanggang kailan mo gusto. Sagot ni Kelly. Bumuntong hininga na lang si Helena. At kung mayroon akong mahanap ay kusa kang aalis rito? Sambit ni Clarence. Wala nang iba pang narinig si Helena dahil bigla na lang tumahimik. Ipinagpatuloy na niya ang paglilinis at nang matapos ay umakyat na siya ng hagdan habang si Alfonso ay napahiga sa damuhan pagkatapos niyang magbunot ng damo sa mga bulaklak sa bakuran. Nagtrim din siya kanina lang. Napatingin siya sa unahan nang makarinig siya ng malakas na buntong hininga. Si Clarence pala, nakatayo habang naninigarilyo. Pagod ka na? Hanggang kailan ka ba mag-i-stay sa pagmamahal na ganyan? Sambit ni Alfonso. Umiling si Clarence. Di ko alam. Siguro kapag nawala na ang feelings ko, sagot ni Clarence. Kaklase niya ang lalaking ito sa high school. Bulakbol siya noong araw, kaya hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral. Tapos wala pa siyang pera, panggastos. Kaya pagiging gardener ang bagsak niya. Ang taong ito ay sobrang talino, pero naging bobo pagdating sa love. Ewan ka sa'yo, kapag napuno ako ay iiwanan kita rito. Pananakot ni Alfonso. Napabuntong hininga si Clarence na tumingin sa kanya. Intindihin mo muna ako ngayon. Kapag nawala na to, ay talagang matutuwa ka na. Saad ni Clarence. Kusa na lang umikot ang mga mata ni Alfonso. Nag-away na naman kayo ano? Ano ang dahilan ngayon? Tanong ni Alfonso. Tumingin sa kanya ang kaibigan. Nag-hire kasi ako ng kasambahay. Nagalit siya dahil ayaw niya ng babae. Sagot ni Clarence. Curious naman si Alfonso kung ano ang itsura dahil nang gagalaiti sa ines si Kelly. Nagiging toxic ka na rin dahil sa babaeng yun. Hanap ka na ng bago, hindi na nakakatuwa. Saad ni Alfonso. Umiling si Clarence. Isang linggo ang nakalipas, samantalang si Helena ay tiniis na lang niya ang pang-iinis ni Kelly. Sinasadya siguro nito para makaalis siya, pero hindi siya pwedeng magpa-apekto. Gabi ngayon at hindi makatulog ng maayos si Helena. Hindi niya alam kung bakit, dahil siguro namimiss niya ang kanyang kwarto. Nang makaramdam ng uhaw si Helena, ay naisipan niyang bumaba para uminom ng tubig. Dahan-dahan lang siya sa pagbaba ng hagdan dahil natutulog na ang iba. Maya-maya lang ay nakapasok na siya ng kusina. Bubuksan na sana niya ang ref para kumuha ng tubig. Pero natigilan siya nang marinig niya ang boses ni Kelly na may kausap sa cellphone nito. Maghintay ka lang dyan, Enriquez. Hindi ko pa nakukuha ang gusto ko kay Clarence. Sasama na ako sa'yo kapag nasa akin na. Sabi ni Kelly. Napatakip ang bibig ni Helena. Ano ba kasi yun? Nanlaki ang mga mata niya
Nang marinig niya ang boses ng lalaki kahit mahina lang. Si Mr. Enriquez at Kelly ay may relasyon, tapos ipapaasawa siya ng daddy niya rito? Bilisan mo lang, kapag hindi ako makapaghintay ay iiwanan na kita. Magpapakasal na ako, sabi ni Mr. Enriquez. What? Tayo ang may usapan. Akala ko ba mahal mo ko? Tanong ni Kelly. Napangiwi si Helena. Mahal kita pero naiinip na ako. Parang hindi mo maiwan-iwan ang matabang yan. Sambit ni Mr. Enriquez. Parang nawala ang uhaw ni Helena sa mga naririnig niya. Hintayin mo ko, malapit na to. Sagot ni Kelly. Napangiwi na lang si Helena nang bigla niyang nabitawan ng baso sa sahig at nabasag. Akmang lalayas na sana siya nang abutan siya nito. Iinom lang ako ng tubig, sabi ni Helena. Hindi niya pinapahalata na kinabahan siya. Napalunok siya nang ngumisi si Kelly. Really? O nakikinig ka sa napag-usapan namin? Bago mo pa ako maisumbong kay Clarence, ay papatayin na kita. May galit sa boses na sabi ni Kelly. Kinuha nito ang kutsilyo at sasaksakin siya, kaya napapikit na lang siya. Pero hindi niya naramdaman na may tumama sa kanya. Pero pagbukas niya agad ng mata, ay nakita niya ang isang lalaki na humawak sa braso ni Kelly. Hindi ka lang toxic, baliw ka pa, sabi ni Alfonso. Itinulak nito ang babae at kinuha ang kutsilyo para ilayo rito. Huwag kang makialam rito, Alfonso, sambit ni Kelly. Umismid ang lalaki. Bakit siya ang sisisihin mo kung ikaw mismo ang nagbalandra ng sekreto mo? Gaga ka pala, sabi ni Alfonso. Nanlaki ang mga mata ni Kelly nang pumasok sa kusina si Clarence. Inaaway niya ako, Clarence. Paalisin mo na ngayon mismo ang babaeng yan. Napahinga ng malalim si Helena. Tumaas ang kilay ng lalaki. Alam ko kung ano ginawa mo. Kaya mong pumatay para pagtakpan ng kahayupan mo? Nakakahiya ka. Galit na sabi ni Clarence. Tumahimik si Helena na nakikinig, pati na rin ang lalaki na tumulong sa kanya. Napahinga siya ng malalim nang hilahin ni Clarence ang babae palabas ng kusina. Nagkatinginan silang dalawa ng lalaki nang sila nalang dalawa ang naiwan. Ako pala si Alfonso. Ikaw? Tanong ni Alfonso. Ngumiti si Helena. Ako naman si Helena, sagot ni Helena at nag-shake hands silang dalawa. Okay ka lang ba? Pasensya ka na kanina. Parang baliw na talaga ang babaeng yun, sabi ni Alfonso. Okay lang ako. Hindi ko naman intensyon na makinig sa usapan. Iinom lang sana ako ng tubig, sagot ni Helena. Umiling ang lalaki. Hindi na bago yan. Palagi na yung gumagawa ng kalokohan pero pinapatawad pa rin ni Clarence dahil sa sobrang pagmamahal niya rito. Kaya lang kanina ay nag-loosen up na ito nang makita sa CCTV na sasaksakin ka na, sambit ni Alfonso. Napahilot sa sentido niya si Helena. Salamat ah. Kung hindi ka dumating, ay ewan ko na lang kung ano ang mangyari sa akin, turan ni Helena. Ngumiti sa Alfonso. Walang anuman, sagot ni Alfonso. Biglang nakaramdam ng hiya si Helena nang titigan siya ng lalaki. Sige na, matutulog na ako. Good night, sabi ni Helena. Good night, nakangiting sagot ni Alfonso. Napabuntong hininga si Helena at dahan-dahan na lumabas ng kusina. Muntik pa siyang madisgrasya dahil sa paglalayas niya, pero ayaw naman niyang maikasal sa taong hindi niya mahal, tapos marami pang kalokohan. Kinabukasan, samantalang si Alfonso ay hinanap niya agad si Clarence. Gusto niyang malaman kung ano ang nangyari rito. Pumasok siya ng bahay at nakita niya si Helena na naglilinis sa living room. Ngumiti ito nang makita siya, kaya parang kinikilig siya ng sobra.
Magandang umaga, Alfonso. Masagyang bati ni Helena. Tinitigan niya ito ng mariin. Magandang umaga. Nandito ba si Clarence? Hindi umalis? Sabi ni Alfonso. Bumuntong hininga si Helena na tumingin sa kanya. Nasa kwarto niya. Maaga nagiinom. Puntahan mo na lang. Turan ni Helena. Agad na umakyat ng hagdan si Alfonso at dumiretso siya sa kwarto ng kaibigan. Kumatok siya ng ilang beses pero walang nagbubukas ng pinto. Buksan mo tong pinto, Clarence. Sabi ni Alfonso. Pinukpok ni Alfonso ng malakas ang pinto para marinig ni Clarence. Pero parang wala itong pakialam. Ang tahimik sa loob kaya nag-umpisa na siyang mag-alala. Sinipa na niya ang pinto ng ilang ulit para mabuksan. Pero ang tigas talaga. Gibain mo na lang yung pinto ko, Alfonso. Reklamo ni Clarence. Natawa na lang si Alfonso. Nandyan ka lang pala, pero hindi ka nagsasalita. Nag-alala ako sa'yo ng sobra. Sagot ni Alfonso. Mabuti ka pa nag-aalala. Sambit ni Clarence. Napabuntong hininga na lang si Alfonso. Marami pang babae, makakahanap ka pa ng totoo. Sabi ni Alfonso. Maya-maya lang ay biglang bumukas ang pinto. Naiiling siya sa itsura ni Clarence. Halata talagang broken-hearted, parang hindi pa naliligo. Ayoko na magmahal, ang sakit. Nakangiwing sambit ni Clarence. Natawa na lang si Alfonso. Tama na yan, bukas ay sasamahan kita. Mambabae tayo. Saad ni Alfonso. Umiling ang lalaki at bumalik sa pagkakaupo. Ang nangyari ay 2 na silang nag-iinuman. 1 linggo ang nakalipas habang si Helena ay nasa bahay pa rin ni Clarence. Naging magkaibigan na rin sila ni Alfonso at tagapagtanggol na niya ito. Humingi ng tawad sa kanya si Clarence. Binilhan siya nito ng cellphone kaya nagkaroon siya ng pagkakataon na matawagan ng kasambahay nila. Mangangamusta siya kung ano na ang nangyari magmula nang umalis siya ng bahay nila. Nasa kwarto siya ngayon, nagpapahinga. Nagpagulong-gulong sa kama. Sinubukan niyang tawagan ang numero ni Chris. Memoryado naman niya noon pa. Unang ring pa lang ay sinagot na sa kabilang linya. Hello, sino to? Tanong ni Chris. Nabuhayan ng loob si Helena nang marinig ang boses ng babae. Hindi pala nagpalit si Chris ng bagong numero, kaya tuwang-tuwa siya. Si Helena to, Chris. Kamusta ka na? Tanong ni Helena. Narinig niya ang buntong hininga ni Chris sa kabilang linya. Mabuti naman naalala mo kung tawagan, ma'am. Okay lang ako, ikaw ba? Nag-aalala ako sa'yo ng sobra. Sagot ni Chris. Napatingin sa ceiling si Helena. Okay naman ako. Nakapasok ako bilang kasambahay dito. Sabi ni Helena. Tumahimik ang kabilang linya. I'm sorry, ma'am. Sa pagkawala mo ay inalis din ako doon. Galit na galit ang daddy mo nang malaman niyang lumayas ka at hindi nagpuntang abroad para sa business. Hindi ko alam kung saan niya nakuha ang balitang yon. Sambit ni Chris. Napakagatlabi na lang si Helena. Nadamay patuloy si Chris sa kanya. Kailangan pa naman itong magtrabaho para sa pamilya. Okay lang, pasensya na rin. Wala ka ng trabaho ngayon? Tanong ni Helena. Hindi ako naghanap. Hinintay kitang bumalik o kumontak sa akin. Nandito ang mga gamit mong iniwan sa akin. Nasa loob ng sling bag mo pa rin. Sagot ni Chris. Ngumiti si Helena. Salamat, Chris. Itago mo na lang muna yan. Huwag mong buksan ng cellphone. Baka biglang tumawag si Daddy. Sambit ni Helena. Galit na galit siya dahil ako daw ang nagpalaya sa'yo. May katotohanan naman ang bintang niya. Pero hindi naman talaga ako aamin. Natatawang saad ni Chris. Napailing na lang si Helena. Ewan ko na lang kay Daddy. Parang hindi nag-iisip.
May nalaman pa naman ako kay Mr. Enriquez. Kasi tong girlfriend ng amo ko rito ay kasintahan din niya. Nagkagulo nga dahil muntik na akong saksakin ng babae dahil ako ang nakarinig ng sekreto niya. Mabuti na lang napigilan siya, kaya naghiwalay silang dalawa ngayon. Naisip ko nga, mabuti na lang nakalayas ako agad. Mahabang sabi ni Helena. Naku naman ma'am, mag-ingat ka palagi. Bulalas ni Chris. Puntahan mo ako rito please. Ang boring kasi. Saad ni Helena. Tumawa si Chris. Sige po ma'am, sagot ni Chris. Thank you Chris, I'll send you the address. Sabi ni Helena. Pagkababa ng tawag ay agad na lumabas ng kwarto si Helena at nagkasalubong silang dalawa ni Clarence sa hagdan. Kumain ka na Helena, hinanap ka kanina ni Alfonso, may lakad yata kayo. Nakangiting sambit ni Clarence. Napakunot ang noo ni Helena. Wala naman silang napag-usapan ni Alfonso. Nang maalala niyang pupunta si Chris, ay gusto niyang magpaalam kay Clarence. Siya nga pala, pupunta po rito ang kaibigan ko. Okay lang ba? Sambit ni Helena. Ngumiti ang lalaki. Oo, walang problema. Nakangiting sagot ni Clarence. Natuwa naman si Helena. Bandang tanghali ay sinundo niya si Chris sa terminal. Marami itong dalang prutas at nagyakapan silang dalawa. Natutuwa akong makita ka ulit, ma'am. Sabi ni Chris. Ang lakas ng tawa ni Helena. Parang 1 taon tayong hindi nagkita. Sagot ni Helena. Tumawa na lang ang babae. Maya-maya lang ay sumakay na sila ng taxi pa uwi. Mas masarap pala ang ganitong buhay paminsan-minsan, ma'am. Walang obligasyon, walang gulo. Sambit ni Chris. Ngumiti si Helena. Ngayon ko lang na-realize na mas masarap pala na maging normal na tao lang. Walang yaman pero tahimik ang buhay. Sang-ayon ni Helena. Narinig niya ang buntong hininga ni Chris. Huwag ka po munang umuwi sa inyo. Baka matuloy pa ang kasal mo doon sa matandang yun. Sambit ni Chris. I'm not, hanggat hindi umayos ang pag-iisip niya, ay hindi niya ako makikita. Sagot ni Helena. Umiling na lang si Chris. Pagdating nila sa bahay ni Clarence, ay nagbayad muna siya bago sila bumaba ng taxi. Nadatnan nila ang magkaibigan na nag-uusap sa living room. Natigil nang makita sila. Napangisi si Helena nang mag-glue ang tingin na Chris at Clarence. Tumayo si Alfonso at kinuha ang bitbit niyang prutas. Sabay hila sa kanya papunta ng kusina. Mukhang may hindi makakauwi sa kanila. Nakangising sambit ni Alfonso. Natawa na lang si Helena nang maintindihan niya ang ibig sabihin ng lalaki. Meron nga, sagot ni Helena. Sumandig sa gilid ng lamesa si Alfonso at tumingin sa kanya. Napag-usapan namin kanina ni Clarence na magpunta kami sa isla. Sumama ka na. Sabihan mo rin ang kaibigan mo. Sabi ni Alfonso. Sige, tugon ni Helena. 1 buwan nang nakalipas, samantalang si Alfonso ay nakalusong sa dagat habang nakatingin kay Helena. Nandito na sila ngayon sa isla. Ilang buwan pa daw sila rito at dito sila nakatira sa bahay ni Clarence. Nakangiti siya na nakatingin sa babae dahil ang ganda nito. Ubod din ang bait. Do you like her? Tanong ni Clarence. Nagulat siya dahil sa pagsulpot ni Clarence sa kanyang tabi. Pwede, sagot ni Alfonso. Tumawa ang lalaki. Kahit ayaw mo pa aminin ay sobrang halata naman. Titig mo pa lang ay parang matutunaw na siya. Sabi ni Clarence. Napahinga ng malalim si Alfonso. Ikaw naman, kamusta ka na? Sambit ni Alfonso. Ngumiti ang kaibigan. I'm fine. Paunti-unti ay nakaka-move on na ako. Sagot ni Clarence. Tinapik niya ang balikat ng lalaki. Sabi ko naman sa'yo, marami ka pang makikilalang babae. Sabi ni Alfonso. Ngumiti si Clarence. Gusto ko ng personality ni Chris. Naisip ko nga,
Doon na lang siya sa bahay at hindi na pa uuwiin. Sambit ni Clarence. Natawa si Alfonso. Pumayag ba? Tanong ni Alfonso. Huminga ng malalim si Clarence. Hindi ko pa nasabi sa kanya. Naghahanap pa lang ako ng tiyempo. Sagot ni Clarence. Maya-maya lang ay pareho na silang nakatingin sa dalawang babae na seryosong nag-uusap sa may di kalayuan. Sa sumunod na buwan ay nandito pa rin sila sa isla. Nasa bayan si Clarence kasama si Chris, kaya naiwan silang dalawa ni Helena sa bahay. Hinanap niya ito at nakita sa kusina. Naguhugas ng pinggan. Tutulungan na kita, Helena, sabi ni Alfonso. Dumikit siya sa babae. Close kasi silang dalawa. Pero siya ay may feelings na para rito. Hindi lang niya alam kung paano ilalabas. Ngumiti si Helena. Hindi na, ako na lang, sagot ni Helena. Pinagsiklop niya ang braso niya at tumitig sa babae. May boyfriend ka ba, Helena? Hindi ko kasi napapansin na bumibisita sa'yo. Tanong ni Alfonso. Tumawa si Helena. Wala, hindi nga yata ako ligawin, sagot ni Helena. Pasimpleng ngumiti si Alfonso. Kung ganon, ay pwede niya itong ligawan. Hindi pa siguro panahon, di ba? Sobrang ganda mo nga. Mabait pa. Sabi ni Alfonso. Ngumiti lang si Helena. Kinagabihan ay naunang maghapunan si Alfonso at Helena. Hindi niya alam kung nasaan ang kanilang kaibigan. Nag-enjoy yata sa paggala ang dalawa, sabi ni Helena. Ngumiti si Alfonso. Nagligpit na sila ng pinagkainan nila, kaya tinulungan niya ang babae. Maglakad-lakad tayo mamaya sa tabing dagat, kung okay lang sa'yo, sabi ni Alfonso. Nginitian siya nito. Sige, pagpayag ni Helena. Thank you. Nakangiting sambit ni Alfonso. Tumango naman si Helena. Kinagabihan ay nahuli ng labas sa bahay si Alfonso at kanina pa nandun ang babae. Kinuha pa kasi niya ang bulaklak. Maya-maya lang ay naglalakad na siya sa buhanginan para puntahan ang babae. Ang tagal mo. Nagpunta ka pa yata ng bayan? Nakangiting sabi ni Helena. Natawa si Alfonso. Sorry, siya nga pala bulaklak para sa'yo, sagot ni Alfonso. Nagningning ang mga mata ni Helena na nakatingin sa flower bouquet. Salamat, sabi ni Helena. Tumango si Alfonso na may kasamang ngiti sa labi. Maya-maya lang ay magkasabay na silang naglalakad sa tabing dagat. Alam mo, kung hindi mo mamasamain, ay gusto ko sanang manligaw sa'yo, Helena. Untag ni Alfonso. Sige, walang problema, sagot ni Helena. Agad na napatingin si Alfonso sa babae. Sigurado ka? Hindi makapaniwalang sambit ni Alfonso. Oo, sagot ni Helena. Sa sobrang tuwa, ay napayakap siya sa babae. 2 buwan ang naging panliligaw ni Alfonso kay Helena, ay sinagot na agad siya nito, kaya walang pagsidlan ngayon ang tuwa sa kanyang puso. Sa kabilang banda, si Helena ay nasa loob ng kanyang kwarto kasama si Chris. Magkatabi silang nakahiga. Kamusta na kaya si Daddy ngayon? Sabi ni Helena. Ang tingin ay nasa siling. Mabuti pa rin. Huling alam ko tungkol sa kanya ay may karelasyon siya. Hindi ko alam kung seryosohan. Sagot ni Chris. Huminga ng malalim sa Helena. Dati pa naman na ganyan si Daddy. Hindi na talaga siya makakahanap ng gaya ni Mami. Saad ni Helena. Tumagilid paharap sa kanya si Chris. Okay lang na, hindi mapantayan. Basta sana mabuting tao lang. Baka mamaya ay user at pera lang ang habol. Sambit ni Chris. Deserve? Tanging nasabi ni Helena. Pinagtawanan lang siya ni Chris. Daddy mo pa rin yun, ma'am. Turan ni Chris. Napailing na lang si Helena.
Kahit mahal ko siya, ay naiinis ako sa kanya. Ginayuma yata ng kumpare niya. Sagot ni Helena at nagkatawanan silang dalawa ng babae. Maya-maya lang ay napatitig sa kanya si Chris. May pakiusap po sa akin si Clarence. Baka daw pwede akong magstay rito. Babayaran daw niya ako buwan-buwan. Sabi ni Chris. Napatakip sa bibig niya si Helena. Kinikilig siya. Ikaw ang bahala. Mas mabuti na rin yon hanggat hindi pa ako nakakabalik sa bahay. Sagot ni Helena. Bandang gabi ay matamis na ngiti ni Alfonso ang sumalubong sa kanya. Magkasintahan na silang dalawa at natutuwa siya sa lalaki dahil maalaga ito. Nagkayakap silang dalawa nang tuluyan na siyang makababa ng hagdan. Kamusta ka na? Ang dami mo bang ginagawa rito? Tanong ni Alfonso. Mas yumakap pa si Helena sa nobyo. Hindi naman, sakto lang. Sagot ni Helena. Ang tahimik. Umalis nga yata ang dalawa. Sabi ni Alfonso. Nagkatitigan silang dalawa. Gusto niya sanang magliwaliw ngayon. Gabi kasi, okay naman ang panahon, pero nag-iingat siya. Mabuti na rin yon. May matinong makakausap o makakasama si Sir Clarence. Ang bait niya. Saad ni Helena. Hinaplos ni Alfonso ang buhok niya. Pasensya ka na ha. Hindi kita maigagala ng gabi dahil wala akong sasakyan. Sa susunod na kapag makabili ako, kahit second hand man lang. Turan ni Alfonso. Ngumiti lang si Helena. Hindi naman importante sa kanya kung hindi mayaman ang magiging karelasyon niya. Basta masipag lang, ay okay na ang ganon. Kinurot niya ng mahina ang pisngi nito. Okay lang, walang problema. Sagot ni Helena. Nginitian siya ng nobyo. Salamat, dahil naiintindihan mo ko. Kung gusto mo, ay doon na lang tayo sa tinutuluyan ko. Likod lang nitong bahay. May hinog na mangga kong hinanda para sa'yo. Nakangiting sabi ni Alfonso. Ngumiti naman si Helena. Sige, sagot ni Helena at tumayo na silang dalawa. Magkaakbay na lumabas ng bahay. Pagdating nila sa tinutuluyan ng lalaki, ay naupo sa sofa si Helena. Isinandig niya ang likod dahil biglang sumakit. Napasobra yata ito ng trabaho. Maupo ka na lang muna dyan ha. Ipaghiwa kita ng mangga. Sambit ni Alfonso. Ngumiti si Helena. Pwede naman na ako na lang, sagot ni Helena. Ngumuso si Alfonso. Mahal kita kaya aalagaan kita, sabi ni Alfonso. Kinilig tuloy si Helena. Marami siyang nakilalang lalaki noon, pero hindi naging sila. Madali kasi siyang mawalan ng gana, pero kay Alfonso ay nagustuhan talaga niya ito. Mahal din kita, sagot ni Helena. Ang tamis ng ngiti nito. Napahinga ng malalim si Helena nang maisip na nagsisinungaling siya sa kanyang pagkatao. Hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon ni Alfonso, pero alam niyang maiintindihan din siya nito. Pagkatapos maghiwa ng mangga si Alfonso, ay ibinigay ito sa kanya. Sobrang tamis, kaya naubos niya lahat at hindi ito nakakain. Kulang pa? Nakangiting tanong ni Alfonso. Natigilan kasi siya na nakatingin sa plato na wala ng laman. Sorry, naubos ko. Hinging paumanhin ni Helena. Natawa na lang ng malakas si Alfonso. Okay lang, para sa'yo talaga yan. Sagot ni Alfonso. Ipinagluto siya ng ulam ni Alfonso. Kumain sila ng sabay at nanood ng palabas sa telebisyon pagkatapos. Sa sumunod na buwan, habang si Alfonso ay natuwa dahil sa sahod na siya, kaya may pera siya para yayain si Helena na gumala at makipag-date dito. Paakyat siya ngayon papuntang office ng kaibigan dito sa bahay. Ang dalawang babae ay nasa syudad. Gumala. Hindi na siya sumama dahil may ginagawa pa siya kanina. Nakabukas naman ang gate
kaya pumasok na siya kagad. Maupo ka, may pag-uusapan tayo. Seryoso ang boses na sabi ni Clarence. Nagtaka si Alfonso dahil hindi naman ganito ang kaibigan. Naupo siya agad at tumingin sa lalaki na nakatutok sa cellphone. Tungkol saan ang pag-uusapan natin? Tanong ni Alfonso. Huminga ng malalim si Clarence. May nabasa ako kanina online, missing billionaire, at tignan mo ang picture na naka-attach sa post. Panimula ni Clarence. Inabot nito sa kanya ang cellphone at napanganga siya sa nakita. Si Helena to. Kahit posturong-postura siya rito, ay alam kong siya to. Hindi makapaniwalang sambit ni Alfonso. Exactly. Turan ni Clarence. Napatulala si Alfonso. Si Helena ay isang bilyonarya, pero bakit nag-apply ito bilang katulong? Wala akong alam. Wala siyang nabanggit sa akin. Siya lang talaga ang makakasagot tungkol dyan. Sabi ni Alfonso. Nanliit si Alfonso sa sarili niya. Nakita niyang napakamot sa batok nito ang lalaki. Nahihiya ako. Parang gusto ko nang maglaho sa kinauupuan ko ngayon. Ang liit ng buwan ng sahod niya kumpara sa kung ano ang meron siya. Sambit ni Clarence. Napakagatlabi na lang si Alfonso. Kinahapunan ay umuwi na ng bahay sina Chris at Helena. Nagkataon naman na nasa living room sila ni Clarence. Nagkatinginan silang dalawa ng lalaki at siya ay tinitigan niya ng mariin ang nobya. Parang hindi mag-sink in sa utak niya ang nalaman. Maupo kayo. Nakangiting sabi ni Clarence. Masaya naman na naupo ang dalawang babae. Ang seryoso naman ang mukha niyong dalawa. Nakakunot ang noo na tanong ni Helena. Tahimik lang si Alfonso. Hahayaan niya na magsalita si Clarence. Nakapost ka online. Missing ka raw. Sabi ni Clarence. Nagkatinginan ang dalawang babae. Inabot ni Clarence ang cellphone nito kay Helena at naging formal ang ekspresyon ni Helena. Ako yan. Daddy ko ang may kagagawan yan. Actually, naglayas ako. At itong si Chris ay nagtatrabaho sa akin. Kaya sinundan niya ako rito. Paliwanag ni Helena. Nakikita na niya ngayon sa kilos nito ang pagiging mayaman. Hindi alam ni Alfonso kung ano ang pwede niyang isipin. Bakit ka naglayas? Tanong ni Clarence. Tumingin sa kanya si Helena pero nanatili siyang tahimik. Ipapakasal ako ng daddy ko sa biyudo niyang kumpare. And it happened na karelasyon pala yun ng ex-girlfriend mo. Pamilyar talaga ang boses noong time na narinig ko silang nag-uusap. Napabuntong hininga na sagot ni Helena. Gago palang matandang yun. Gusto niya sa kanya lahat ng babae. Napapalatak na sambit ni Clarence. Napakagatlabi si Helena. Pasensya na, hindi ko naman intensyon na magsinungaling. Sabi ni Helena. Napahinga ng malalim sa Alfonso. Kahit naman siya ay maglalayas din kapag ipapakasal siya sa taong hindi niya mahal. Kaya lang, ang kaibahan lang ay wala siyang bilyones sa bangko. Okay lang, naiintindihan kita. You can stay here kahit kailan mo gusto. Nakangiting sagot ni Clarence. Thank you, sabi ni Helena. Tumayo na si Clarence at hinila nito si Chris. Pero hindi ka katulong ha, maghahanap ako ng iba. Paalala ni Clarence. Nang tuluyan ng makaalis ang dalawa, ay lumabas na rin ng bahay si Alfonso. Hindi niya alam, sumunod pala sa kanya si Helena. Naramdaman na lang niya na niyakap na siya nito. Saan ka pupunta? Tanong ni Helena. Napahinga ng malalim si Alfonso. Sa bahay. Wala ka bang sasabihin sa akin? Nalaman mo na ang totoo kong pagkatao. Sambit ni Helena. Wala. No comment. Sagot ni Alfonso. Umalis sa pagkakayakap sa kanya, si Helena, at hinarap siya. Kung ganoon,
ay hindi mo ako kayang ipaglaban. Hahayaan mo lang na ipakasal ako sa matandang yon? May inis sa boses na sambit ni Helena. Napangiwi si Alfonso. Mahal niya ang babae, pero kapag magulang na ang kalaban niya, ay alam niyang hindi siya mananalo. Wala akong laban sa ama mo, Helena. Wala akong yaman na meron sa inyo. Nandiliit nga ako nang malaman ko ang totoo mong pagkatao. Sabi ni Alfonso. Sinamaan siya ng tingin ni Helena. Shut up! Kung mahal mo ko ay ipaglaban mo ko. Galit na sambit ni Helena. Napabuntong hininga na lang si Alfonso nang mag-walk out ang nobya. Nagpatuloy na lang siya sa pag-uwi sa bahay niya at nahiga sa kama. Nakakainis naman ding dinadaga ang dibdib niya. Sa kabilang banda ay nagdabog si Helena na pumasok sa loob ng kwarto niya. Naiinis siya kay Alfonso. Mahirap ba siyang ipaglaban? Akala ba niya mahal siya nito? Parang gusto niyang kaltukan ang lalaki. Umabot ng hapon ay naabutan na siya ni Chris na nakaupo sa ibabaw ng kama. Okay ka lang, ma'am? Tanong ni Chris. Napabuntong hininga si Helena. Oo, naisip ko nga na maghanap ng ebidensya para maibigay ko kay Daddy. Magpapatunay na may karelasyon si Mr. Enriquez. Sagot ni Helena. Naupo si Chris sa bakanting upuan. Dalhin mo na lang si Alfonso para naman may dahilan ka po. Suhestyon ni Chris. Umiling si Helena. Hindi, parang ayaw naman niya. Na-overwhelm siya sa nalaman. Sagot ni Helena. Narinig niya na pabuntong hininga si Chris. Ngayon lang naman yan. For sure, mananaig pa rin ang pagmamahal niya sa'yo. Nakangiting sabi ni Chris. Napanguso si Helena. Sana nga, turan ni Helena. Sa kabilang banda, si Alfonso ay napakagatlabi na nakatingin sa isang bucket ng beer na nasa kanyang harapan. Nasa bahay lang siya ngayon at pinapunta niya si Clarence para mag-inuman silang dalawa. May pinagdadaanan ka ba? Natatawang tanong ni Clarence. Napailing si Alfonso. Galit yata sa akin sa Helena. Nag-usap kami kanina. Gusto niya na ipaglaban ko siya. Pero natatakot ako. Sagot ni Alfonso. Tinawanan siya ni Clarence. Nakakatakot talaga. Ngayon pa lang alam mo na kung ano ang ugali ng magiging father-in-law mo. Sabi ni Clarence. Napatungga sa bote ng beer si Alfonso. Baka mamaya, sabihan akong 10 milyon. Layuan mo ang anak ko. Napangiwi na saad ni Alfonso. Natawa ng malakas si Clarence. Meron talagang magulang na ganon. Pero kung talagang mahal mo si Helena, ay ipaglaban mo siya. Ikaw din, magsisisi ka kapag pinakawalan mo siya. Turan ni Clarence. Pahilot sa sentido niya si Alfonso. Nandito na siya, kaya hindi na niya papalampasin ito. Napakawalang kwenta niya kung iiwanan niya sa ere si Helena, gayong nangangailangan ito ng tulong. Itotodo ko na to. Nakangiting sagot ni Alfonso. Tuwang-tuwa naman si Clarence. Makalipas ang 1 buwan ay okay na silang dalawa ni Helena. Nagkakaintindihan at nagmamahalan at nandito sila ngayon sa living room, naghahanda sa pag-uwi ni Helena sa ama nito. Napag-alaman niyang wala nang ina ang nobya. Sasama nga sa kanila si Clarence dahil ayaw nitong mapahiwalay kay Chris. Na-inlove na yata ulit itong kaibigan niya. Ano kaya sa tingin niyo ang mangyayari sa atin pagdating doon? Hindi ba tayo babarilin ng daddy mo? Sambit ni Clarence. Hindi umimik si Helena. Tumingin ito sa kanya at ngumiti. Kaya lumapit siya rito at inakbayan ito. Hindi naman bayolente ang daddy ko. Pero ganitong naglayas ako ay hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Sagot ni Helena. Nagkatinginan silang dalawa. Makalipas ang 2 oras ay bumabiyahe na sila. Ramdam niya ang kaba sa puso ni Helena. Kaya hinawakan niya ang kamay nito.
Okay ka lang? Nakangiting tanong ni Alfonso. Huminga ng malalim si Helena at humilig sa balikat niya. Si Clarence kasi ang nagmamaneho. Tapos katabi nito si Chris, kaya sobrang inspired kahit long distance ang biyahe. Hindi, matapang naman ako eh. Pero ngayon ay nangihina ang dibdib ko. Nakasimangot na sagot ni Helena. Natuwa si Alfonso. Relax lang. Mas mabuti pa na magpakita ka na ngayon kaysa aabot pa ng taon. Sabi ni Alfonso. Tumango ang dalawa sa unahan bilang pagsang-ayon. Pagdating nila sa bahay ni Helena ay mas lalo itong natense kaya niyakap niya muna ito ng mahigpit. Magkasabay silang dalawa na pumasok sa gate. Dumiretso sila sa front door at sakto talaga na may nadatnan silang matandang lalaki na sobrang formal ng itsura. Mabuti naman na umuwi ka na. Kung hindi ko pa nilagay sa online na missing ka ay hindi ka magpapakita. May galit ang boses na tura ni Mr. Hernandez. Nakatitig talaga sa kanya ang matandang lalaki. Kung hindi ka nagdesisyon ng ikaw lang ay hindi tayo aabot sa ganito. Tapusin na natin to, Daddy. Pagod na akong lumayo. Sambit ni Helena. Pansin niyang hindi nakasunod sina Clarence at Chris. Hinawakan ni Helena ang kamay niya at inakay nito siya paupo sa sofa. Kitang-kita niya talaga na nakataas ang kilay ng matandang lalaki. Mr. Enriquez is a nice person. Matututunan mo rin siyang mahalin. Saad ni Mr. Hernandez. Napubuntong hininga ng palihim sa Alfonso. Hanggat hindi siya tinatanong ay hindi siya magsasalita. No way, Daddy. May karelasyon si Mr. Enriquez at kilala ko ang babaeng yun. Gusto pa yata kaming pagsabayan ng ugok na yon. Sagot ni Helena. Ang bibig mo, Helena. Walang karelasyon si Philip. Ako mismo ang magpapatunay. Tura ni Mr. Hernandez. Umismid si Helena. Inilabas nito ang envelope sa shoulder bag na dala at nilatag sa glass table. Ebidensya ko yan, Daddy. Recent photos lang yan, kaya hindi mo pwedeng sabihin na kilala mo ang matandang yun. Sambit ni Helena. Hindi nakaimik ang matandang lalaki. So bukod sa ayaw mo kay Philip, dahil din ba sa lalaking yan? Nakataas ang kilay na sambit ni Mr. Hernandez. Napalunok si Alfonso. Sa kanya na ngayon ang atensyon ng matandang lalaki. Opo, Daddy. Agarang sagot ni Helena. Ang sama ng titig sa kanya ng matandang lalaki na parang minamaliit ang pagkatao niya. Anong trabaho mo? Tanong ni Mr. Hernandez. Huminga ng malalim si Alfonso. Gardener po, sir. Magalang na sagot ni Alfonso. Napaubo ang matandang lalaki. Nasaan ang utak mo, Helena? Bilyonarya ka tapos papatol ka sa ganyang lalaki. I'm so disappointed. Sabi ni Mr. Hernandez. Stop it, Daddy. Pinapahiya mo ko. Reklamo ni Helena. Hindi nakaimik si Alfonso. Mas lalo siyang nanliit sa kanyang sarili. Pero nandito na siya. Wala nang atrasan ito. I'm telling the truth. Hindi naman pwedeng ikaw ang bubuhay sa kanya. Tura ni Mr. Hernandez. Ang lalim ng naging buntong hininga ni Alfonso. Tama na, Daddy. Hindi ko alam na may ugali ka palang ganito. Saad ni Helena. Naging ama lang ako sa'yo pagdating sa ganitong bagay. Sana kung marami siyang pera sa bangko ay okay lang. Tura ni Mr. Hernandez. Ramdam ni Alfonso ang gigil ni Helena. Sana hindi na lang ako umuwi. Nahihiya ako sa ugali mo, Daddy. Wala kang karapatan namang maliit ng ibang tao. Turan ni Helena. Sobrang chill lang ng matandang lalaki. Gusto pa sana niyang magsalita pero nahihiya na siya. Subukan mong lumayas ulit. Hindi mo magagamit ang lahat ng meron ako. Pananakot ni Mr. Hernandez.
Naiiling na lang si Alfonso. Nag-aaway pa yata ang mag-ama dahil sa kanya. Pero nagulat siya sa ugali na pinapakita ni Helena. Sobrang bait lang kasi nito. Try me, Daddy. Kung ano man ang narating ko ngayon ay dahil sa pagsisikap. Dugot pawis ang pinuhunan ko. You're not even helping. Sambit ni Helena. Natahimik ang matandang lalaki. Agad na tumayo si Helena. Hinawakan nito ang kamay niya, sabay hila sa kanya patayo. Aalis na yata sila. Kahit bihisan mo pa ng ilang beses ang lalaking yan, mananatili pa rin yung low profile. Pahabol na sambit ni Mr. Hernandez. Napapikit na lang si Alfonso. Nagtianod lang siya sa paghila ni Helena hanggang sa makalabas sila ng gate. Nakita niyang may inabot na sling bag si Chris kay Helena. Let's go. Malapit na akong ma-high blood. Parang nakalimutan ko ng ama ko siya. Tanging nasabi ni Helena. Napabuntong hininga na lang si Alfonso na inakbayan niya ang nobya. Maya-maya lang ay nagbiyahe na sila papunta sa rest house ni Helena. Magkasama pa rin silang apat. Pagdating nila ay agad pumasok sa loob ng kwarto at nagmukmok. Hindi na lumabas, kaya tumambay na lang sila sa living room at nagpahinga. Okay lang kaya siya? Tanong ni Alfonso. Tinignan siya ni Chris. Hindi, nagulat lang kasi siya sa mga narinig mula sa daddy niya. Hindi niya inaasahan ng mga ganon. Close kasi silang dalawa. Sinong mag-aakala na aabot sa ganito ang lahat? Sagot ni Chris. Masakit naman talaga kapag nakikialam ang magulang sa pag-aasawa ng anak. Habang si Helena ay napaiyak. Hiyang-hiya siya at wala nang mukhang maiharap kay Alfonso dahil sa mga sinabi ng daddy niya. Grabe talaga. Nagulat siya kanina. Inabot siya ng gabi sa pagmumukmok. Kung hindi kumatok sa Alfonso ay hindi sila magkakausap. Nang pumasok ito sa kwarto, ay niyakap niya ito ng sobrang higpit. I'm sorry. Maiintindihan kita kung iiwan mo ko ngayon mismo. Turan ni Helena. Tinawanan lang siya ni Alfonso. Hinaplos-haplos nito ang kanyang buhok. Kahit masakit, ay gawin ko na lang inspirasyon ang mga sinabi ng daddy mo para magpursige sa buhay. Sagot ni Alfonso. Napakagatlabi na lang si Helena. Hindi nakaka-inspired ang katagang yun. I feel discouraged. Sabi ni Helena. Hinalikan lang ni Alfonso ang kanyang noo. Maya-maya lang ay lumabas na silang dalawa para kumain. Inaasikaso siya ng nobyo, kaya kahit papaano ay gumaan ang kanyang pakiramdam. Kinagabihan ay magkaakbay silang dalawa ni Alfonso sa terasa pagkatapos na lang maghapunan. Ano kaya ang pwede kong gawin para matanggap ako ng daddy mo? Untag ni Alfonso. Napahinga ng malalim. Wala, hindi mo kailangan magbago para matanggap ka niya. Sagot ni Helena. Magagawa naman ng paraan ang lahat. Huwag lang siyang maikasal kay Mr. Enriquez. Mag-aaral ako ulit para naman maging bagay tayo. Turan ni Alfonso. Napailing na lang si Helena. Naaawa tuloy siya kay Alfonso. Sa sumunod na buwan, habang si Alfonso ay nagsisikap sa buhay, hindi pa siya nakabalik sa pag-aaral dahil next year pa siya mag-e-enroll. Nagkikita pa rin sila ni Helena. Nagmamahalan pa rin sila hanggang ngayon. Kahit na ayaw sa kanya ng ama nito, hindi na lang niya pinapansin. Nagsisikap na lang siya. Makalipas ang ilang minuto ay tumunog ang kanyang cellphone. Kinikilig siya nang makita sa screen ang pangalan ng nobya. Kamusta ka na dyan? Tanong ni Helena. Napangiti si Alfonso. Okay lang, sagot ni Alfonso. I miss you, sabi ni Helena. Napangiti si Alfonso. I miss you more, sagot ni Alfonso. Nandito kasi siya sa ibang lugar, kasama ni Clarence. Maiba kasing business rito ang lalaki
kaya isinama siya rito. Gusto ni Helena na doon siya sa kumpanya nito magtrabaho, pero tumanggi siya dahil doon sa pinagsasabi sa kanya ng ama nito. Ingat ka sa trabaho, saad ni Helena. Ikaw din. I love you. Turan ni Alfonso. I love you too, sagot ni Helena. Ngiting-ngiti si Alfonso pagkatapos ng tawag, kaya ngayon ay ginaganahan na siyang magtrabaho. Sa sumunod na linggo, samantalang si Helena ay tuloy pa rin ang buhay para sa kanya. Kahit na hindi sila magkasama ni Alfonso, ay mahal na mahal pa rin nila ang isa't isa. Nasa rest house lang siya, nakapirme. Wala doon sa bahay ng daddy niya. Masama pa rin ang loob niya rito at hindi ito basta-basta mawawala. Nang marinig ni Helena na may nag-doorbell, ay agad siyang lumabas ng front door. Nang nakapaalang dahil Bermuda grass naman ang nilalakaran. Sobrang haba ng kanyang pagngiti nang mapagbuksan niya ng gate ang nobyo na may dalang bouquet ng bulaklak. Akala ko wala ka rito. Ang tahimik kasi. Kahit tugtog ay wala talaga. Sabi ni Alfonso. Ang gwapo ng nobyo niya ngayon, kaya agad niya itong niyakap at pinugpog siya nito ng halik. Sa pisngi, kinikilig siya dahil inabot nito sa kanya ang bulaklak. Kaya mahal na mahal niya ang lalaking to. Mabuti na lang, hindi na-discourage sa pinagsasabi ng daddy niya na sobrang off. Hindi ako mahilig magpatugtog. Naiingayan ako. Sagot ni Helena. Pagkatapos na lang mag-usap, ay magkaakbay silang dalawa na pumasok sa loob ng bahay. Nang marating nila ang living room, ay sabay sila na naupo at nagyakapan. Anong gusto mong kainin? Ipagluluto kita. Tanong ni Alfonso. Napangiti si Helena. Napakamaalaga nitong si Alfonso. Kaya siya na lang ang tumatanggi minsan dahil pagod ito sa trabaho. Ipagluluto kita. Nakakahiya naman kung ikaw pa ang magluluto dahil pagod ka sa trabaho. Sabi ni Helena. Nginitian lang siya ni Alfonso. Inamoy-amoy nito ang kanyang buhok. Okay lang. Nawawala naman ang pagod ko kapag kasama kita. Sagot ni Alfonso. Ang tamis ng naging ngiti ni Helena. Agad na siyang tumayo para pumasok sa kusina at magluto ng kakainin nila. Naghanap na lang siya ng kung ano ang pwede, tapos niluto na niya agad. Bandang gabi ay sabay na silang dalawa ni Alfonso na naghapunan. Salamat ha. Dalas-dalasan ko na siguro ang pagpunta rito para naman makasave ako sa pagluluto. Nakangiting sabi ni Alfonso. Ngumiti naman si Helena. Oo naman, walang problema basta ikaw. Sagot ni Helena. Pagkatapos nilang kumain, ay tumambay sila sa terrace. Nakaupo lang sila na nag-uusap. Nakasandig din siya sa dibdib ng nobyo at nakayakap ito sa kanya. Nang lumalim na ang gabi, ay umuwi rin si Alfonso. May gagawin pa raw ito kinabukasan, kaya hindi na rin niya pinipilit. Sa sumunod na buwan ay going strong pa rin ang relasyon nila ni Alfonso at para na rin sa ama ay hindi niya alam kung kamusta na ito ngayon. Nasa opisina siya dahil marami siya ngayong paperworks para sa mga business niya. Kasama niya rito si Chris. Sobrang tahimik nila dahil may ginagawa din ng babae. May nalaman akong chismis, ma'am. Untag ni Chris. Napakunot naman ang noo ni Helena. Tungkol saan? Tanong ni Helena. Iniwan ni Chris ang ginagawa at tumingin ito sa kanya. Sa daddy mo, may karelasyon pala siya na mas bata sa kanya. Nagwawala siya dahil hindi siya nagustuhan ng pamilya. Sagot ni Chris. Umismid si Helena. Ang bilis naman gumanti ng panahon sa kanya. Alam na niya ngayon kung ano ang pakiramdam na mapagkaitan. May pera pa siya niyan. Sabi ni Helena. Napailing na lang si Chris. Hindi mo ba siya dadalawin? Tanong ni Chris. Huminga ng malalim si Helena. Hindi.
Nagtatampo talaga ako sa kanya. Sagot ni Helena. Hindi na umimik si Chris. Samantalang si Alfonso ay inutusan ni Clarence na bumili ng beer sa isang tindahan. Katatapos lang nilang mag-usap ni Helena kanina. Kaya ito siya, masayang masaya. Naglalakad lang si Alfonso dahil malamig ang simoy ng hangin. Habang papalapit siya, ay napakunot ang kanyang noo dahil nakita niya ang daddy ni Helena na nakasandig sa kotse na nakaupo. Dali-dali niyang nilapitan dahil baka napagtripan ng masamang loob. Pero nang makalapit siya rito, ay amoy niya ang matapang na alak. Nakatulog pala ito sa sobrang kalasingan. Kinarga niya ito papasok sa loob ng kotse tapos nilagyan ng seatbelt. Hindi talaga alam ng matanda na minamaneho niya ang kotse nito. Hindi siya nakabili ng beer. Nag-text na lang siya kay Clarence na ihahatid niya ang matanda sa rest house ni Helena. Pagdating nila doon, ay tulog na ang nobya, kaya tinawagan niya ito. Hello mahal, pasensya na sa abala, pero nasa labas ako ng gate mo. Dala ko ang daddy mo. Sabi ni Alfonso. Ano? Sandali lang, lalabas ako. Sagot ni Helena. Pagkababa ng tawag, ay agad siyang bumaba ng kotse. Bumukas agad ang gate at nilapitan agad siya ng nobya. Binuksan niya ang front seat at tinignan ni Helena ang ama nito. Lasing na lasing siya. Nadaanan ko na. Nakatulog sa daan habang nakasandig sa kotse. Nakaupo pa. Sabi ni Alfonso. Umiling na lang si Helena. Broken-hearted yata ang matandang to. Nagkaroon ng batang kasintahan. Tapos ayaw sa kanya ng magulang. Sabi ni Helena. Tinampal ni Alfonso ang braso niya ng mahina. Daddy mo yan. Turan ni Alfonso. Natawa na lang si Helena. Maya-maya lang ay magkasunod silang dalawa ni Alfonso papasok sa loob ng bahay at karga nito ang daddy niya. Inilapag nito ang ama sa may sofa. Parang gusto pa masukan ni Helena dahil sobrang baho nito. Maghanda ka ng maisusuot. Ako nang bahalang mag-asikaso sa kanya. Sabi ni Alfonso. Napangiti si Helena at hinalikan ng pisngi ng nobyo. Salamat mahal. Agad na umakyat ng hagdan si Helena at dumiretso na siya sa kanyang kwarto para kumuha ng damit at pajama. Pagbalik niya ay inabot niya ito kay Alfonso para mabihisan na ang daddy niya. Maghahanda muna ako ng makakain niya. Paalam ni Helena. Tumango naman si Alfonso. Nang nasa kusina na siya, ay nagmamadali siya nagluto ng lugaw para rito. Maya-maya lang ay sumunod na rin si Alfonso at niyakap siya ng mahigpit. Okay na, matulog ka na. Ako na ang maghihintay na magising ang daddy mo. Nakangiting saad ni Alfonso. Umiling si Helena. Baka awayin ka niya. Sagot ni Helena. Ngumiti lang si Alfonso. Hindi yan. Sabi ni Alfonso. Pagkaalis ni Helena, ay naupo siya sa kabilang bahagi ng sofa. Hindi pa nagigising ang matandang lalaki nang bumalik si Helena at may dalang pagkain. Magpahinga ka na. Ako na lang ang magbabantay kay daddy. Sabi ni Helena. Uuwi na ako. Tatawag na lang ako sa'yo. Turan ni Alfonso. Tumango naman si Helena. Bago lumabas ng bahay ang nobyo, ay hinalikan nito ang kanyang pisngi. Ingat ka, sabi ni Helena. Nag-flying kiss pa sa kanya si Alfonso. Napangiti naman si Helena at kinikilig dahil sa ginawa ng nobyo. Pagkaalis nito, ay naupo sa sofa si Helena habang binabantayan ang daddy niya. Ang dami sigurong nainom kaya hanggang ngayon ay hindi pa nagigising. Makalipas ang ilang oras ay napansin niyang kumikilos na ang daddy niya kaya hinintay na lang niya na tuluyan itong magising. Bakit nandito ako? Tanong ni Mr. Hernandez.
Napakunot ang noo ng ama nang magkasalubong ang kanilang tingin. Dahan-dahan itong bumangon at umayos ng upo. Sabay punas sa pawisang muka. Dinala ka rito ni Alfonso. Nakita ka kasi niya kanina na nakatulog sa gilid ng kotse mo. Ganyan ka ba talaga kaproblemado? Hindi mo na alam kung saan ang daan papunta sa bahay mo? Sabi ni Helena. Natahimik ang matandang lalaki na hindi ito makapagsalita. I'm fine. Aalis na ako. Paalam ni Mr. Hernandez. Stay. Kainin mo muna tong niluto kong pagkain para sa'yo. Sagot ni Helena. Bumalik sa pagkakaupo ang daddy niya. Sabay kain ng niluto niyang pagkain para rito. I have to go. Paalam ni Mr. Hernandez. Napailing na lang si Helena na sinundan ng tingin ang ama. Kinabukasan, habang si Alfonso ay naglalakad lang habang pauwi sa tinitirahan niya. Wala si Clarence. Meron yata itong lakad kasama si Chris. Pupuntahan niya mamaya si Helena dahil mag-date silang dalawa. Maya-maya lang ay napakunot ang noo ni Alfonso nang makita niya si Mr. Hernandez sa harap ng coffee shop. Sumisilip na para mga may tinitignan sa loob. Sinubukan din ni Alfonso na sumilip at nakita niya ang isang magandang babae na nag-serve ng order sa mga customer. Akmang lalagpasin niya ang matandang lalaki nang tawagin siya nito. Sandali lang, Alfonso. Sobrang aga pa para umuwi. Mag-inuman muna tayo. Sabi ni Mr. Hernandez. Huminga ng malalim si Alfonso. Lumapit siya sa matandang lalaki at nagmano. Sige po. Pagpayag ni Alfonso. Naghintay talaga si Alfonso na suntukin siya ng matandang lalaki pero nginitian lang siya nito. Napansin niyang sumilip muna ang matandang lalaki sa loob ng coffee shop bago ito pumasok sa loob ng kotse. Sumunod na rin si Alfonso na tahimik lang at hindi nagsasalita. Magpaalam ka muna siguro kay Helena, baka pag-awayan niyo pa to. Sabi ni Mr. Hernandez. Napangiti si Alfonso. Nanibago siya ng sobra sa matandang lalaki. Parang hindi siya nito napagsalitaan ng masama. Pero hindi naman siya nagtanim ng sama ng loob rito dahil ama ito ng babaeng mahal niya. Sige po, sagot ni Alfonso. Makalipas ang ilang minuto ay huminto sila sa isang mamahaling restaurant. Sunod lang siya ng sunod rito pagdating nila sa loob. Nilapitan agad sila ng waitress para bigyan sila ng menu. Pagkatapos na lang mag-order ay pumunta sila sa rooftop para doon kumain. Naunang umupo ang matandang lalaki kaya sumunod na rin siya. Pasensya ka na ha, kung hindi maganda ang unang pagkikita natin. Narealize ko na hindi pala mabuti ang manghamak ng kapwa. Nakarma din ako. Mas masakit ang balik sa akin. Umpisa ni Mr. Hernandez. Napahinga ng malalim si Alfonso. Okay lang po yun. Wala pong problema. Kalimutan na po natin na nangyari yon. Totoo po kasi ang hangarin ko sa anak nyo. Sagot ni Alfonso. Ngumiti ang matandang lalaki. Salamat naman dahil hindi mo iniwan ang anak ko. Mas napatunayan ko na genuine ang feelings mo. Sabi ni Mr. Hernandez. Ngumiti sa Alfonso. Mahal na mahal ko po si Helena. Masaya po ako na nagkausap po tayo ng ganito. Turan ni Alfonso. Ngumiti ang matandang lalaki. Natigil lang ang usapan nila nang dumating ang kanilang order. Maya-maya lang ay tahimik sila na kumakain. Ni isa ay walang gustong magsalita hanggang sa matapos. Nang matapos sila, ay agad na nagbayad si Mr. Hernandez. Nag-insist siya na siya na lang ang magbabayad, pero hindi pumayag ang matandang lalaki. Makalipas ang ilang minuto, ay lumabas na sila ng restaurant at nag-umpisa na rin na magmaneho si Mr. Hernandez. Huminto ang kotse sa tapat ng bar.
Itinabi ng matandang lalaki at sabay na silang dalawa na bumaba. Dito na lang tayo kasi malapit, sabi ni Mr. Hernandez. Ngumiti si Alfonso. Okay na po tayo rito, sagot ni Alfonso. Pagpasok nila sa loob ng bar ay sumalubong sa kanila ang malakas na tugtog at sigaw ng mga tao. Naghanap sila ng pwesto sa may dulo at nag-order agad ang matandang lalaki. Ang lakas nitong uminom kaya hindi niya masabayan dahil din siguro broken-hearted ito. Sa tingin mo, pangit ba ako ha anak? Tanong ni Mr. Hernandez. Napangiti si Alfonso dahil itinuring na siya nitong anak. Hindi naman po, magandang lalaki po kayo, sagot ni Alfonso. Ngumiti ng mapait si Mr. Hernandez. Ganyan din ang sabi niya, pero bakit bigla na lang siyang nagbago? Dahil ba sa matanda na ako? Puno ng hinanakit na sambit ni Mr. Hernandez. Ramdam niya ang sakit sa bawat salita ng matandang lalaki. Tinapik-tapik niya ang balikat nito. Huwag po kayo mawalan ng pag-asa. Babalik din siya sa'yo, turan ni Alfonso. Umiling si Mr. Hernandez. Kapag magkatotoo ang sinabi mo, ay may ibibigay ako sa iyong regalo, sagot ni Mr. Hernandez. Ngumiti lang si Alfonso. Kahit wala siyang matanggap, ay magiging masaya lang ito ulit. Okay na siya. Nang malasing na ang matandang lalaki, ay siya na ang nagmaneho ng kotse nito pauwi. Kung ano-ano ang pinagsasabi nito at hindi na niya maintindihan. Sa kabilang banda, si Helena naman ay nagising nang marinig niya ang ingay sa labas ng gate. Sumisigaw na parang naghahamon ng away. Agad na nagsuot ng roba si Helena at nagmamadaling lumabas ng front door. Pagbukas niya ng gate ay nakita niya si Alfonso at ang daddy niya na magkaakbay at parehong lasing. Hindi naman sinabi ng nobyo na ang kasama ay ang ama niya. Nagpaalam lang ito na lalabas saglit pero magkasama pala ang dalawa. Good evening anak, susuko na ako. Ayaw ko nang makailam sa buhay mo. Patawarin mo na ako ha? Sabi ni Mr. Hernandez. Napaiyak si Helena. Namimiss niya ng sobra ang daddy niya kaya dali-dali siyang lumapit rito at niyakap niya ang daddy niya ng sobrang higpit. I miss you, Daddy. Tanging nasabi ni Helena. Niyakap din siya nito. Napangiti siya nang sumali na rin si Alfonso sa yakapan nila. Masarap sa pakiramdam nang ganitong nagkakaayos na sila dahil wala ng bigat sa dibdib sa araw-araw. I miss you too, darling. Okay na tayo ha? Mahal na mahal kita, sagot ni Mr. Hernandez. Ngumiti si Helena. Mahal din po kita, Daddy, sagot ni Helena at sabay silang pumasok sa loob ng bahay. Inasikaso muna ni Helena ang dalawang lasing bago siya pumasok sa loob ng bahay at natulog. Kinabukasan, paggising ni Helena ay nadatnan niya si Alfonso na nagluluto sa kusina. Magandang umaga, nakangiting bati ni Helena. Pagkalapit niya rito, ay agad siyang hinalikan sa pisngi. Magandang umaga, mahal kita, sabi ni Alfonso. Napangiti ng sobrang tamis si Helena. Mahal din kita, sagot ni Helena. Niyakap siya nito ng sobrang higpit. Masaya ako dahil okay na tayo sa daddy mo. Pero naaawa ako sa kanya dahil nagmahal talaga siya ng totoo, sabi ni Alfonso. Napahinga ng malalim si Helena. Nasaan na pala ngayon si Daddy? Tanong ni Helena. Tinanggal na ni Alfonso ang apron na suot. Maagang umalis. Sinilip na naman siguro niya ang girlfriend niya doon sa coffee shop, sabi ni Alfonso. Samahan mo ako dun mamaya. Gusto kong malaman kung sino ang girlfriend ni Daddy, saad ni Helena. Wala siyang sinayang na oras. Kaya umalis na sila pagkatapos nilang mag-agahan. Nang nandun na sila, ay ang babae mismo ang humarap sa kanila.
Ngayon, naiintindihan na niya kung bakit ang daddy niya. Dahil maganda pala ito at mukha namang matino. Ikaw ang girlfriend ni Esteban Hernandez? Seryosong tanong ni Helena. Napatitig sa kanya ang babae. Hiwalay na po kami, ilang buwan na. Sagot ni Dayan. Huminga ng malalim si Helena. Bakit naman? Kaya pala malungkot siya at uminom palagi. Sabi ni Helena. Nakita niya kung paano kumunot ang noo ng babae. Bakit mo po alam? Tanong ni Dayan. Nagkatinginan silang dalawa ni Alfonso. Anak niya ako. Sagot ni Helena. Nakita niya kung paano umatras ang babae. Ikaw pala ang anak niya? Turan ni Dayan. Si Alfonso ay nakikinig lang sa kanyang tabi. Balikan mo na si Daddy kung may natitira ka pang pagmamahal sa kanya. Wala namang humahad lang sa pagmamahalan yung dalawa. Kung wala ng feelings, ay huwag mong pilitin. Sabi ni Helena. Nginitian lang siya ng babae. Tatawagan ko siya mamaya. Sagot ni Dayan. Nakangiti naman ng maluwag si Helena. Hindi na sila nagtagal dahil may trabaho pa ang babae. Sa sumunod na buwan ay masaya si Helena kasi nalaman niya nagkabalikan na ang daddy niya at si Dayan. Hindi na niya inalam kung ano ang dahilan ng paghihiwalay ng mga ito. Ang importante ay nadugtungan ang naputol na relasyon. At para kay Chris ay engaged na rin ito kay Clarence. Masaya siya para sa dating amo at kaibigan na nahanap na nito ang totoong pag-ibig. Sa kanila din ni Alfonso ay going strong pa rin ang kanilang relasyon. May away at tampuhan pero magkakaayos din kalaunan. Magkasama nga silang dalawa ngayon. Nasa loob sila ng mall at naghahanap ng wedding gift para kay Chris at Clarence. Ano ba ang magandang regalo para sa kanila? Tanong ni Helena. Nginitian siya ni Alfonso. Regaluhan mo ng bahay. Mura lang yan para sa'yo kung tutuusin. Sagot ni Alfonso. Tinampal siya ng nobya. Ang daldal mo, marinig ka ng iba. Sabi ni Helena. Nagkatawanan na lang silang dalawa. Ang ending ay bahay nga talaga ang regalo niya kay Chris pero hindi pa alam ng mga ito. Sa araw ng kasal ay nahuli siya ng dating dahil may business conference siyang pinuntahan. Dumiretso na lang siya sa reception. Sinalubong siya ng matunog na halik sa pisngi ni Alfonso. Marami ng tao sa loob? Tanong ni Helena. Ngumiti si Alfonso. Oo, nagbigay na rin ng regalo ang iba. Ikaw na lang hinihintay. Sagot ni Alfonso. Natawa si Helena. Curious talaga siguro ang babae kung ano ang regalo niya. Bahay at lupa para isahan na lang. Pagpasok sa loob ng bahay ay sinalubong agad siya ni Chris. Akala ko hindi ka na makakarating, ma'am. Sabi ni Chris. Hindi naman pwede yon. Turan ni Helena. Ngumiti si Chris at inakay siya nito papunta sa mesa na may pagkain. Aasikasuhin sana siya nito pero hindi siya pumayag. Ibinigay na lang niya rito ang titulo ng bahay at lupa na binalot niya. Ako nang bahala, Chris. Bumalik ka na doon kay Clarence. Singit ni Alfonso. Ngumiti si Chris at tumango. Congratulations again. God bless. Turan ni Helena. At nagyakapan silang dalawa. Pagkaalis ng babae ay inasikaso na siya ni Alfonso. Nang maisip niyang ikakasal na ang loyal niyang kasambahay ay tumulo na ang luha sa mga mata ni Helena. Uy, wag ka umiyak. Ikakasal ka din naman. Saad ni Alfonso. Kaya kinurot niya ang tagiliran nito. Maya-maya lang ay pumwesto na sila sa bakanting mesa para kumain. Ngayon ka palang kumain? Nakakunot ang noo na tanong ni Helena. Napakamot sa batok nito ang nobyo. Oo, hinintay kasi kita para sabay na tayong kumain. Nakangiting sagot ni Alfonso. Pinitik niya ang ilong nito. Huwag palagi ha.
Gutumin ka talaga sa ginagawa mo. Sabi ni Helena. Tumango na lang si Alfonso. Huminto na sa pagsasalita si Helena at kumain na rin dahil nararamdaman na talaga niya ang gutom. Bandang gabi ay nag-uwian na ang mga bisita. Pati ang daddy at si Dayan ay umuwi na rin. Sila na lang 4 ang natira sa bakuran ng bahay. Tapos may nagliligpit ng mga gamit. Ano naman kaya ang regalo mo sa amin, Helena? Untag ni Clarence. Nagkangitian silang dalawa ni Alfonso. Tignan niyo ng sabay, sagot ni Helena. Magkatulong naman ang mag-asawa na buksan ang gift niya at nanlalaki ang mga mata ng dalawa. Seryoso ba to? Sambit ni Clarence. Parang hindi mayaman kung mag-react pero masaya naman siya sa outcome. Oo, tipid na sabi ni Helena. Maraming salamat, ma'am, sabi ni Chris. Napangiti naman si Helena. Walang anuman, tugod ni Helena at nagyakapan silang 4. Makalipas ang 4 na buwan, samantalang si Alfonso ay kaarawan niya. Kaya bago siya pumunta sa bahay ni Helena, ay dumaan muna siya sa city para bumili ng bulaklak at singsing. Pagdating nila, ay nagulat na lang siya dahil sinalubong siya ng mahigpit na yakap ni Helena. Happy birthday! Mahal kita! Masayang sambit ni Helena. Ngumiti sa Alfonso. Salamat. Bulaklak para sa'yo. Mahal na mahal din kita. Sagot ni Alfonso. Inabot na niya ang bulaklak sabay luhod sa harap nito. Ano bang ginagawa mo? Gulat na tanong ni Helena. Will you marry me? Sambit ni Alfonso. Teary-eyed si Helena na tumingin sa kanya. Yes na yes, masiglang sagot ni Helena. Pagkasuot ng singsing, ay niyakap niya ito ng sobrang higpit. Lumabas din ng bahay sina Clarence at Chris, tapos ang daddy ni Helena, pati ang nobya nito na pinalakpakan siya. Ang akala niya ay siya lang ang may sorpresa. Si Helena din pala. At ito ay bagong kotse para sa kanyang birthday. Sa sumunod na buwan ay ikinasal silang dalawa ni Helena sa simbahan at ngayon ay masaya silang bumuo ng kanilang sariling pamilya.